Sana magtagal pa po ang pagsasama po natin. Sana po hindi man po kayo mapanood sa anuman nyo pong lakad. Mga kalingap, welcome back sa atin dito sa Pilipinas at maraming salamat ulit sa mga na-meet namin sa Hong Kong. Maraming salamat sa experience na yon. Ngayong araw, dirito kami ngayong kala Tatay Budoy para kamustahin sila at may ilang araw nga, siguro may 5 araw o 6 na araw tayo dito hindi nakabisita sa pamilya ni Tatay Budoy. Kaya ngayon, kakamustahin po natin sila. Samahan nyo kami ni Rans na kamustahin sila. Medyo dito, maputi kasi ginagawa pa itong kalsada, although patapos naman na doon. Malapit na siguro ito. O sino naglagay po ng mga bato dito? Kami po, wala po dadaan. Ayos Nag-ano po, nagbubusa. Ba, kalbo na si Mark. Ba't ka nagpakalbo, Mark? Wala po, maganda daw po ang kalbo ay. Sino naggupit sa inyan? Sa sentro? Oo, doon po ako nagpagupit. Kumusta yung Christmas party? Ay, di po ako pinasali ni Ma'am Maricar. Bakit? Bawal daw po sa amin na tiglisya po baga kami. Ay, oo, wala nga palang Christmas ang iglesia. Pero nagsabi kang sasali pero hindi ka na pinasali. Opo, sabi sa kanay, kuhain mo na lang yung jogging pants mo at yung pang-payment t-shirt. Ayan na po. Yung pera na binili mo na lang imbis na ibibili mo ng nag-additional ka ng ng pants ng PE. So ayos. Si Mike imbis ibili niya ng pangsuot niya sa Christmas party, inila na lang niya sa dagdag uniform niya. Tapos yung iba pinang-ambag ko doon sa school namin. Doon sa mga ambagan. Ayos yun, Mark. Kumusta naman yung wala kang pasok, yung pag-stop ng school ninyo, kamusta yung araw mo nun? Anong ginawa mo? Nangalakal nga po ko, katulad nung kagapon, wala akong kinita. Bakit? Wala akong neuwi sa magulang ko. Sakto lang din po yung kinita namin, pambayad doon sa puhunan po. Wala po kaming tinubo po ay. Wala kayong tinubo, pero may mga nakalakal naman kayo. Meron naman po. Saan nagkakaproblema? Bakit wala kayong tinubo na meron naman pala kayong nakalakal? Dahil po yun sa timbangan po. Kasi ang timbangan po, basta ang timbangan na yung nagdulo ko ho, doon po nakikita ang pangyayari. Kasi ang nangyari po sa amin kagapon, katulad po niya, nakabili kami ng hero. Nasa mahigit 120 kilos po. Doon po kami nagtaka kasi yung timbangan pong iyon, nahigit na sa 120 rin po ay. Nag-urong po, nagbalik po sa 81. Ibig sabihin, Mark, ibig na sabihin, yung pinagkikiluhan ng pinagbibentahan nyo ng kinunan ninyo, dun may problema. Grabe. Hindi po pinakikita ang lupo. Kaya imbis na dapat talaga may kikitain kayo, nababagsak sa wala, balik puhunan lang. Opo. Pero ang mga nakuha po namin mga hero ay solid po talaga, sinaunang hero po. Sa tingin ninyo, talagang kikita dapat kayo doon. Opo. Dahil nga lang sa may problema yung timbangan o kung ano mang ginagawa sa timbangan, ang nangyayari ngayon, wala kayong kinikita. Wala ba kayong ibang pwedeng pag-anuhan ng ganyang trabaho? Wala ba kayong pwedeng ibang pakiluhan o ano? Marami po sana kaso mahirap lang po tayo. Bakit? Ano yung mahirap? Kasi ganito po, katulad niya, pag mapatimbang ka po sa iba, tas malalaman ng busi mo, magagalit po yun kasi yung pira niya naman na ginagamit po ay. Hindi, ganito yun kasi yun nga, para kasi anong nangyayari doon, siya lang yung kikita doon. Kasi bibigyan niya kayo ng puhunan, pambili ng kalakal, tas pag tinimbang niya na dapat kikita naman kayo doon, may para magiging balik puhunan na lang siya. Kapag siya naman na nagpakilo doon sa kukuha sa kanya, andun na lalabas yung kita, di ba? So, dapat kung ganyan na lang, maghanap kayo ng ibang susuplayan. Sila magbibigay sa inyo ng pangbili ninyo. Si Tatay Budoy naman, kamusta? Ito po, magaling na. Kamusta pala ang kamay mo, Tatay? Magaling na po. Ay, grabe, okay na yung ngayon po mga kalinga, sa pagbisita ko ulit kala Tatay Budoy, naka-recover na yung kamay ni Tatay Budoy sa nangyari sa kanya noong nakaraan. Kumusta naman? May nararamdaman ka pa bang sakit? Medyo konti na po, kaso galaw-galaw po naman. Nagpapasalamat nga po pala ako kay Ninang Adel sa mga iba pang viewers namin, yung mga sponsors namin. Okay, Tatay. All over the countries na lang po, baka may maghinanakit na naman. Okay, nagpapasalamat si Tatay sa lahat ng viewers pa rin na nanonood sa kanila. May napapansin ako, nasa si Nanay Glaze. Ano po sa kwarto, masama po pakiramdam. Bakit? Anong nangyari sa kanya?
Si Sikmura po siya. Ba't hindi pa inumin ng ano, ng salabat? Creaminess lang po ang katapat no. Oh, nabilan niyo ba ng gamot? Hindi Binila pa mo? po, hindi pa. At lalabas pa nga lang po ako at gawa ng... Ibig sabihin ba ngayong araw, after namin magpunta dito sa inyo, lalabas ka pa ba? Opo, at kasi po, gawa ng nandun po yung... Yung kalakal mo? Opo, kakayusin po yan gawa ng budget ay naandun. Okay. Ikaw tatay, kumusta naman? Isang shop kayo ng pinagdadalhan ni Mark, di ba? Opo, O paano ikaw kapag ganun din ang nangyayari? Ay, yan po, minsan po lugi. Grabe naman yan. Talagang may problema yung pinagdadalhan ninyo, no? Opo, mayroon po talagang problema. Sana naman wag paglamangan yung mga taong ganito na nga yung sitwasyon na yun na nga lang yung hanap buhay pinaglalamangan pa. Oo. Kaya sana maisip din na baguhin po yung ganong sistema ng pakikipag bilang tao na lang kala Tatay Budoy. Lalo na dapat nga tulungan pa kasi ganito yung sitwasyon nila. Kumusta si nanay yung pag-ano niya, yung pagkakayos niya? Ay, napatigil po kasi madulas po yung walang kukuha po ng ano, baka po makapagsimula na uli yun. Parang balita ko tatay, bumagyo dito nung umalis kami. Totoo ba? Opo, bumagyo, lakas po. Nang bagyo, wala nga po kami ano nun. Wala kayong hanap buhay nun? Opo, walang budget kami nun. Paano po si nanay nung araw na yun? May mga tinatrabaho pa ba siya noon nung time na nagbabagyo dito? O wala? Nagkakayos po ng walisin. Nung araw na yun? Kahit nagbabagyo? Parang may pera po. Ay, ayos tong pamilya ni Tatay Budoy, talagang nagtutulong-tulong na silang tatlo para makadagdag sila sa pang-allowance sila araw-araw. Okay. Ngayon Mark, kailan yung birthday mo? 24 po. 24, so December 24 yung birthday ni Mark. Dahil nga sa hindi ko alam kung nandirito tayo nung araw na yon, hindi ko alam kung saan naman kami padpad ng araw na yon. Ayaw ko namang magdarating ko araw ni Mark na wala man lang tayo sa kanyang na ano. Kaya ngayong araw may dala-dala kami doon Mark. Kung makita mo yun, may dala kaming cake para sa'yo. I-advance ko na yung pa-cake ko sa'yo kasi nga sa 24 malamang wala na naman kami dito. Kaya kahit pa paano gusto ko ngayon may ma-blow ka na cake ngayong i-advance ko na yung yung birthday ko para sa iyo, ano? Opo. Okay. Kinukuha lang ni Rans at papa-blow natin. Meron ba kayo diyang lighter para makapag-wish man lang si Mark? Ayan, may lighter. Hindi yan si Tatay Budoy mawawala ng lighter. Hindi ako, paggamit pa dito sa kusina. Hindi yan mawawala si Tatay Budoy ng lighter. Okay, buksan natin at ito mga kalinga po. Shoutout nga pala sa David Sweet Cakes at meron tayo ditong pa-cake para kay Mark. Okay, buksan natin. Mark, buksan mo Mark. At sisindihan natin para nang sa ganun may ma-blow ka. Naka-tape pa yan sa gilid, ayan o. Ikaw Tatay Budoy, kailan ang karawan mo? Ay, tapos na po. Ay, tapos na nga pala. Si Nanay Glyza. Kailan po ang ni Nanay Glyza? September 3, lampas na rin yan. September 3, lampas na. Di bale, marami pa namang birthday ang darating sa inyo sigurado. Ano? Okay, Mark, hawakan mo to. Sisindihan natin. Nasaan yung kandila? Tusok mo Mark dyan. Tusok mo at para hawakan mo to ngayon. Papaagahin natin yung birthday ni Mark. Okay, sisindihan ko lang. Gusto ko mag-wish ka kung ano talaga yung naiisip mo na gusto mong kahilingan ngayong bagong dagdag na naman sa buhay mo. Okay, mag-wish ka. Wish ko po sana magtagal pa po ang pagsasama po natin. Sana po hindi man po kayo mapano sa ano man yung pong lakad, kung saan man po kayo mapunta. Wish ko din po sana huwag din po mapano ang aking tatay. Lalo na po kung napunta po sa malayo, at wish ko po sana lahat po tayo umaba po ang buhay, lalo na po ang aming pinakamamahal pong sponsor at mga tumutulong po sa amin. Nagpapasalamat din po ko sa sponsor po namin at sa mga tumutulong po sa amin at sa sumusuporta, dahil po hindi po dahil sa inyo hindi po kami makakano sa kinakatayuan po namin ito. Yun po ang wish ko po. Okay, yung blow mo Mark. Yun! Grabe! Advance happy birthday Mark ha? Opo. Kayo nang bahala dito at kumain kayo ng cake. At tapos may dala ako dito sa inyong groceries. Konting groceries para kahit paano may pandagdag naman kayo sa pangkain nyo dito, ha? Opo.
Mark, ito pala, later mo tatay. At baka hindi ka makasindi mamaya. Hindi mo kasi sa kalan. Okay, Nanay Glyza, ano nangyari sa iyo? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Sinisikmura ka? Bibilang pa ng gamot Oo, dapat may wala ka ba diyang luya na pwede mong pakuluin? Meron? Ha? Hindi po ako nalilog. Hindi siya sanay uminom ng ganun? Remedes bang iniinom niya? Bibilang pa ng tita. Di kaya buntis na siya si Nanay Glyza? Ay, sana all. Ha? Magkaroon na rin ako ng, makalunok na rin ako ng pakuan. Kasi yung yung best friend ko dyan sa Katyo na dalawa, nakalunok na ng pakuan eh, ako lang O hindi. bakit Nanay Glyza, di ba, hindi ka pa naman puminopause, di ba? Kasi bata ka pa naman. Kayo po ba, hindi nyo na pag-uusapan niya na madagdagan si Mark na magkaroon ng kapatid? Eh, iniisip pa ho namin ang magiging kinabukasan ng aming anak. Saka na po iyan. May isa pala yung anak nila pero family planning kagad sila Nanay Glyza kasi alam nila yung hirap ng buhay. Tama po yun, hindi kagaya po ng iba na nasa 10 na yung anak, ang hirap ng buhay, sige pa rin dagdag ng anak, hindi nila iniisip yung pwede maging future ng mga bata, kawawa naman madadami sa kahirapan. Kaya sila Nanay Glyza, hanggang siguro si Mark yung mapagtapos muna, baka pwede pa naman pag nakatapos si Mark, di ba? Si Tatay Budoy ba nag-ano pa ba sa'yo ng labing-labing kapag gabi? Tinatalikuran na ako niyan. Ay, tinatalikuran na? Ay, hindi na. Lagi yan si cellphone ay. Grabe yun. Bakit mo naman Tatay Budoy tinatalikuran si Nanay Glyza? Ay, magbisan po na paganda po kasi ako nung lalo pag masakit ang kamay ko, natalikod po ako sa kanya. Grabe, tinatalikuran na. Baka naman na Tatay Budoy mag-isip na si Nanay Glyza. Ay, hindi na. Baka sabihin, may iba ka na. Matagal na po kami nagsasama niyan, 9 years na. Wala namang mangyayaring ganun. Ano Tatay? Oo. Ikaw ba Mark? Gusto mo pa ba magkaroon ng kapatid? Ayoko na po. Bakit? Asawa na po ako sa ganyan. Anong sawa saan? Wala ka pa namang kapatid. Wala nga o. Kasawa din o. Ang alin? Ang maghantay. Hantay. Nasasawa na si Mike na umasa daw. Nahirap din po pati ang buhay niya. Kaya ano din po. Nahirapan nga din po sila mama din minsan mag-ano. Iisa pa nga lang si Mike, nahihirapan na sila Tatay Budoy. How much more pa kaya kung madadagdagan si Mike, yung siguro iniisip ng bata. Ano? Okay, paano yan? Ngayon palang Pasko, di ba? Sabi ko magbibigay ko sa inyo ng panghanda. Wala naman pala kayong Pasko. Bagong taon po. Bagong taon ang meron. O di bagong taon na lang. Ano? Pero ano bang plano nyo ngayong Pasko? Ano bang ginagawa ng isang kagaya ng relihiyon nyo? Naghahanda po kami pag ano lang, pag alas 12. Alas 12. Alas 12 ng 24 kami naghahanda. 24? Ibig sabihin hindi talaga mismong kaarawan ng Pasko. Ano? 24 po, alas 12 po ng ano. Alas 12, edi 25 na yung Tatay. Kaya nga po, doon Edi po kami 25 na rin po yun. Para na rin kayo nag-celebrate na ng Pasko. Kaya nga po. Kasi yung Pero yung talagang ginagawa po ng ano nyo, ano ba dapat yung policy nyo talaga dyan sa relihiyon po ninyo? Ano ba yung dapat na paghahanda? Naghahanda pa talaga dapat ng 24 o hindi? hindi po, masamba na lang po. Bagong taon mo talaga may handaan ho talaga nun. Okay. O di sige, kung gano'n, di magpapadala na lang ako siguro ng mga handa dito sa inyo bago mag end of the year, ano, itong bagong taon, ano, kasi baka naman mamaya mas pati ako magkasala kung yun yung ano ninyo, di ba? Kung yun yung sinusunod ninyo, tapos bibigyan ko kayo ng ano, baka pati ako yung magkasala sa ano ninyo. Mga Goodbye Philippines na naman ang 2023 Kuya Mark. Oh, malapit na naman matapos ang 2023. Si Mike ay ano na, kalbo na. Sa awa ng Diyos, darating ang 2024 si Mark kalbo na. Sabi nga sa akin ng teacher ko ay, ano Mark, ba't naging kalbo ka na? Dati haba ng buhok ngayon, naging kalbo ka na. Wala ma'am. Yan po nakakapagpatunay na nagbabago ng tao po baga. Ano po nanay yung ano nyo no kay Mark na hindi pala siya pinasali ng Christmas party? Ayo, ano ko lang talaga eh, sundin na lang na kung ano. Oo, kung ano po yung dapat na sundin sa relihiyon ninyo. Ano, hindi ko rin naman alam, kaya pasensya na sa lahat ng Iglesia ni Cristo, dahil sila Iglesia ni Cristo. Pasensya na po kung si Mark ay pinupush ko noon na sumali sa Christmas party kasi wala po akong alam dyan. Basta ang gusto ko lang naman si Mark ay makasali sa mga activities na ganun, pero hindi ko alam na bawal pala. So ngayon alam na natin, sa mga hindi rin nakakaalam, alam na natin na wala silang Christmas na sineselebrate. So ayun, okay na, at least nalaman na namin ni Rans, ano? Ikinalulungkot ko nga rin po ay
Di na rin po sila minsan mga kakawit ng ano at hindi na rin po maano at stock buying na po ngayon daw ang nyug eh. Yun nga na po nakakaano at nakakatulong din po sana yan mga ano yan. Sa malaking tulong sana yung trabaho ni Mark sa dito sa kanila. Kasi nga siya yung nag-aano ng niyog dito. Siya po yung isa sa ano ba yun? Kay Kuya Ed ba yun? Isa po siya sa caretaker nitong lupa na to, kasamahan ng tito namin. So nagpapakawit sila ng niyog, binigyan nila ng trabaho si Mark. At napakalaking tulong po nun para sa pandagdag nila Mark dito sa pangkain nila. Kaso nga lang ngayon nag-stop buying nga daw. At siguro di ko alam kung anong buwan na naman ang susunod niyan. Baka siguro daw po baka February at February pa. Okay, kaya napilitan ka ulit magkalakal ngayon. Ito po mga kalingap, sila po, nakikita natin ngayon, hindi na sila yung nag-waiting na lang sa kung ano yung darating sa kanila. Lahat na sila talaga kumikilos ngayon. Parang kagaya noon, before natin sila makilala, lahat talaga sila kumikilos noon. Kaya nga tayo nabilib sa kanila kasi nga si Mark sa edad na ganito, ang dami na naging trabaho. Si Nanay Glyza sumusuportan kay Tatay Budoy. Si Tatay Budoy noon talagang walang tigil hanggang ngayon naman. Pero ang nakakatuwa kasi ngayon lahat na ulit sila ay kumikilos. Nanay Glyza, kailan mo ulit itutuloy yung pagkakayas? Siguro mga tag-init daw po. Ha? Tag-init. Pag tag-init na. Kailan bang tag-init dito sa atin? Anong buwan? Parang ano yan, June o April. April or June. So matagal-tagal pa. Eh bakit pag ganito bang panahon ba hindi ba pwede magtrabaho? Madulas po dyan sa taas na yan. Kaya po kami tanakuha ng Hindi makakakuha ng kakayasin. Oo. Nabayaran din po namin dito sa bukid yung kuhaan ay. Okay, so hindi talaga pala sila pwedeng makakuha ngayon. Pero dito ba yung sa ibang area, wala bang pwedeng makunan? Sa Banban po. Wala bang ibang area? Sa banban lang po mga ganung walis eh. Opo. Yung matigas. Okay, so wala tayong choice. Kung wala talaga, di mag-alalay muna ulit tayo dito kay Tatay Budoy kung hanggat wala silang hindi pa si Nanay Glyza makatulong at dalawa pa lang yung nagtatrabaho, si Mark at Tatay Budoy. Kailan ang resume ng pasok ninyo? January daw po. January? Ay kaya nga po nagdi-disponer din po ako ng pera para mapayos ko yung bike ko para di ako nahirapan pag Bakit sira na naman? Di po yung unahan po ang sira lang at pinalitan ko po yun ng gulong ay. Di ba nung nakaraan napaayos nyo na yan? Pinayos ko nga po. Tapos ngayon may sira na naman. Yung gulong lang po. Gulong naman ang problema. Yun, Saan mo ba naman po. kadalasan ginagamit yung bisikleta mo? Sa school po minsan ay. School lang, tapos nasisira palagi. Tapos may pinupuntahan po akong iba. Napunta po ako minsan doon sa ubang at nagtatanong-tanong po ako ng mga manok. Manok para saan? Paalagaan po. May alaga nga po kami dyan, dalawa. May manok na kayo dito? Nasaan? Tinangwa? May alaga. Ay, oo nga no. May alaga na pala sila ditong manok oh. Ano ito? Binibili nyo o ano? I-bite yung binigay po. Binigay lang sa iyo. Ang galing naman. Maitlogin na nga ho yung... Baka kinuha mo to, Mark. Joke lang. Binigay daw ito kay Mark. Bibilhan ko nga na naman nga yan ng bahog So mamaya. dapat ito tatay, maganda nito pala. May kulungan din ito. Kaya nga po gagawa ko nga po yan. Maganda magawa nito ng kulungan yan. Maganda din dito mga kalingap kasi ang lawak-lawak pa nito. Pwedeng lagyan ito ng mga ano nila tatay. Bawal ba ito dito? Hindi naman. Kasi hindi naman to sobrang mabaho kapag nag-ano, di ba? So pwede sila dito mag-alaga mga kalingap sa space nito. Ang lawak pa nito. Makailang manok ka lang dito na alagaan, di ba? May inahin kapag nangitlog, pwedeng ipagbenta kapag lumaki-laki, di ba? Opo. Pero another business na naman pala ni Tatay Budoy ito. Tsaka ni Mike. Bibilang ko May na another naman business na naman sila. Bahog. Ha? Bibilang ko na naman Gagawa isang po pati kilo. namin ng kulungan para pag nangingitlog po baga. Oo, kailangan may kulungan. Tsaka hindi pwedeng ganyan. Baka mamaya matay sa lamig o kaya ay makuha yan dyan, di ba? Mas maigi may kulungan talaga. Kaya lagi akong gising sa gabi. At Binabantayan yung manok. Baka naman tatay di ka na natutulog dahil sa manok. Ay, natutulog mo po. Okay. Natutulog din naman pala si Tatay Budoy. So, natutuwa ako mga kalingap sa nagiging diskarte nila Tatay Budoy ngayon sa buhay nila na kagaya niyan. Meron na naman siyang panibagong binubuo sila na business ni Mark. Itong mga manok na ito. So, sana mapalago nila. Para na sa ganun ay dumami at may pagbili nila, maging pera din. Okay, ando may mga gamit pa si Nanay Glyza doon na pang tali sa ano. Tama ba? Yun yung pang tali sa ano, di ba? Yung balingkuway po. Balingway pang tali sa walis. Sana makapagawa ulit si Nanay Glyza. Ano?
sana may makunan kayo. Okay, so wala na ba kayo ibang gustong sabihin sa viewers ninyo, sa nanonood sa inyo? Sa mga viewers po namin, tuloy-tuloy lang po ang suporta sa mga tumutulong sa amin. At ganda rin po sa amin. Salamat. Okay. Si Mark, baka may gustong sabihin? Sana po, suportahan nyo pa rin po ang susunod namin vlog. Sana po ay huwag kayo magsawang tumigil. Huwag po kayo magsawang sumuporta po sa amin. Lalo na po doon sa ibang binablog ni Kuya Marcos. At lalo na po at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe kay Kuya Marcos po. Sana po yung mga nanonood po sa amin ay tuloy-tuloy lang po, at yung ano po namin ay gagawin po namin lahat para matuwa po kayo, at tuloy suportahan na rin po ang mga nagbabla sa amin. Yun lang po. Ikaw Mark, anong gusto mong sabihin? Gagawin po namin lahat para masuportahan po namin ang aming pamilya po. Okay. Oo, ang ibig sabihin siguro nila, mas pagsisikapan nila yung pagtatrabaho para matulungan nila ang isa't isa, o mas ma-provide nila pangangailangan ng pamilya nila, na hindi na sila yung mag-waiting na lang sa kung ano yung pwedeng dumating na blessing sa kanila. Talagang kikilos sila at pagsisikapan ng buhay, kasi hanggat may buhay may pag-asa. So okay Mark, kapag tayo pabalik na rin tayo, nagpaalam na rin tayo kay Tatay Budoy, nalobat kasi yung camera natin. At nagpapasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta, nagmamahal dito kay Mark. At sana yung pagdadasal natin palagi nating isama kung sino yung mga tinutulungan po natin, na sana kahit pa paano mabigyan natin ng pagbabago yung kanilang buhay.